Nagsorry na sa wakas si Maris Zakal matapos kumalat ang screenshots na isiniwalat ng ex ni letter A. So, ang tanong, mapapatawad mo ba siya or hindi? Matapang na hinarap ni Maris Zakal ang buong mundo dahil nga sa sobrang impact ng lumabas na screenshots sa social media at mass media na kung saan itinuring tuloy siyang parang tunay na impacta. I believe Maris Zakal made the best decision na humarap talaga sa camera para i-clarify ang lahat and mag-apologize. As per siguro advice ng kanyang manager, yung kanyang team, yung kanyang family, mga friends, mga relatives, para kahit papaano mag-start ng mag-subside ang issue na ito. Kasi paggising mo sa umaga, tapos kapag titignan mo yung phone mo, bubungan talaga sa'yo yung mga screenshots na pinag-uusapan talaga sa social media na hindi matapos-tapos. Kahit na umeebak ka dito sa CR, pag tingin mo ulit sa cellphone mo, puro letter A and letter M na naman ang laman ng social media mo. Kaya mapapaisip ka talaga minsan kung bakit kaya naging big deal yung touching self na phrase na yan. So ano bang ibig sabihin talaga kapag kinatouch mo yung self mo? Sa totoo lang, lahat tayo ay nagkakamali. So, bakit tayo hindi magpapatawad, di ba? Kaya for me, I accept yung apology ni Maris or si letter M. Kasi nga, tao din lang naman siya na nagkakamali and inaako niya yung kanyang pagkakamali, and this will be a very important lesson para sa kanya na mag-move forward at mag-improve. Sa mga inilabas na statement ni Maris Zakal sa kanyang press conference, nabanggit niya na today, I will take accountability for everything. Nagkamali ako and I want to say sorry for everything that I have done. So, correct me na lang sa pag-pronounce ko dito. And eto pa, I don't know where to go. Whenever I go out, whenever I walk, I feel like a woman na walang damit. Tapos, hindi ko alam anong gagawin ko. I'm so embarrassed. At lastly, merong realization si Maris Zakal na ang akala niya ay wala na sila ng girlfriend niya, si letter A or si Anthony Jennings, yun pala, sila pa rin pala during that time. So, yung statement niya ay upon reading those screenshots, doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat na kaya pala hindi siya makapag-release ng statement dahil sila pa pala this whole entire time. So I didn't know, I was in the dark, I had no idea, God knows ilang beses ako nagtanong. And yung mga following statements niya, syempre, naglabas din siya ng kanyang side of the story. So, syempre, dito, dinidefend din niya yung sarili niya, of course, para malinisan din yung kanyang pangalan. And may karapatan din naman siya na i-defend ang kanyang sarili. Especially ngayong pagkakataon na niya na i-express yung sarili niya sa harap ng camera. Kaya ngayon, please prepare one whole sheet of pad paper and magkakaroon kayo ng essay na ilalahad nyo yung summary kung ano man yung mga naintindihan kong pinaka-main points sa sinabi ni Maris Zakal sa kanyang press conference. And then, i-upload nyo sa comment section. O kaya, pwede nyo rin naman i-type sa comment section. Kaya, good luck!